Kailan po kayo nagsimulang freelance accountant ni Mayor Alice Guo? I left corporate work way back 2009. So, na-meet ko si Alice way back 2012. After 27 years of working sa corporate, nag-freelance ako until now. Madam Chair, if I may, Yes, how did SP you get to Pro meet Tem. her? She was introduced by JP Samson. Who? JP Samson. Who is JP Samson? JP Samson is the nephew of my employer, Baliwag Lechon Manok. All right. The owner of the Baliwag Lechon Manok company. Who was Mayor Alice? Who was Alice then? Was she a mayor at the pa time? po, Not sir. yet. Hindi pa po, sir. Ano siya noong araw? I know nakabili siya ng sasakyan sa isang company, yung West Cars. Negosyante siya noong araw when you met her? Yes, meron na siyang, nung time na yon, meron na siyang QJJ Farm at saka QJJ Embroidery. Legal lahat yun? As far I think so. As far as you know? Yes. Alright, salamat po, SP Pro Temp. Alright. Dun sa, yung binanggit po ninyong nagpakilala sa inyo kay Mayor Alice Guo na si JP Samson, siya po ay nasa AMLA report. Kaya we will ensure na andito siya sa susunod na hearing. Anyway, Ms. Gamo, so sabi nyo nga po, nagsimula kayong freelance accountant kay Alice Guo 2012. So about a dozen years ago, no? After 27 years sa private practice. And introduce nga po kayo sa isa't isa ni JP Samson. Ngayon, ito po yung mga companies ni Alice Guo o may kinalaman si Alice Guo na lumitaw yung inyong pangalan. Nabanggit nyo na yung, for the record, no? 3Link Farms, QJJ Slaughterhouse, QJJ Smelting Plant, Siopaw Bulilits Food, Hongsheng Gaming Technology Inc., at yung West Cars na binanggit nyo rin na nakabili ng sasakyan si Alice Guo dyan sa West Cars. Kino-confirm nyo po ba na pinrocess nyo yung incorporation ng mga kumpanyang ito? Yes, because my name is indicated in all those incorporation process. Just like yung mga other companies na pre-process ko, all my details are there. Yung mga other clients ko. And meron ba kayong ginawa pang iba para sa mga kumpanyang ito? Yung 3Link, yung dalawang QJJ, Siopaw, Hongsheng, West Cars. Kasi, kaya ko po itinatanong, kasi ito naman po yung sinabi ninyo sa isang interview, specifically Super Radio DCBB, with Carlo Mateo. Quote, "Tumutulong ako sa registration niya sa SEC, sa BIR, nagdo-due diligence ako sa mga lupang binili niya before. Gumawa din ako ng mga memorandum of agreement, deed of transfer, assignment of shares." Close quote. So, mukha pong yung engagement nyo kay Alice Guo ay medyo extensive. Tama po ba ito? Yung engagement ko kay Alice is on a per project basis lang. So, tapsing-tapsing yan. Kung natapos ko yung trabaho ko na nirehistro isang korporasyon, i-deliver ko sa kanya, bayaran ako, tapos na. Ngayon, there are cases wherein tatawagan ako, magpapatulong, magpapagawa ng mga dokumento, then that's the time magre-render ako ng services. Pag natapos ko yung services na yon, tapos na. It's not continuous na from 2012 all throughout, hindi ganon. So, per project lang po, per services kung kailan ang kailangan ang serbisyo ko. Madam Chair, if I may. Yes, SP Pro Tem. How much are you being paid per project by Alice Guo? Alice Guo is like an ordinary client of mine. So, kung ang singil ko sa isang kliyente ko, pag nag-process ng SEC is 20,000, 20,000 din siya. Kung nagrehistro ako ng BIR niya, 15,000 din ang singil ko sa kanya. Alice Guo is never a special client of mine. She is just an ordinary client.
Okay, nung nakilala mo si Alice Go nung 2012, tama ba, 2012? Yes. Nung nakilala. Ano yung source of income niya nung panahon na yun? Para makabili siya ng property worth 12 million There sa is the Bamban. QJJ Farm, sir. There is what? Yung company niya na QJJ Farm at saka meron siyang QJJ Embroidery. QJJ. Embroidery Center. All, naka ano sa Bamban yan lahat? The one in Bamban is the QJJ Farm. The one in Zambales? Marilao, Saan? yung sa Yung farm. yung farm nasa Bamban. Alright. I call it Concepcion Tarlac. It's in Barangay Berhen de los Remedios. So I don't know Bamban and Concepcion, but I usually term it Concepcion Tarlac. Yung QJJ Embroidery is located in Marilao, Bulacan. Naging accountant ka ba nung kapatid ni Alice Go, yung tatay ni Alice Go? Never ho. Never. Never. Si Alice Go lang. Yes. Yung accountant kasi, sir, is hindi ibig sabihin ako yung nagbo-bookkeeping, ako yung nagre-record ng transactions niya. Hindi. Okay. I was term accountant kasi accountant ang profession ko. Kilala mo yung tatay niya? Na-meet ko yung father niya. Na-meet ko yung father niya, sir. In check? Siyempre, opo. Sige. Thank you, Madam. Thank you, SP Pro Temp. So, Ms. Nancy, sabi nyo nga, per project basis, yung ginagawa nyong trabaho kay Alice Guo, at least dito sa kalahating dosenang kumpanyang binanggit ko na kinonfirm nyo, kayo nag-process ng incorporation ng mga kumpanyang ito, and a few others that you've been mentioning sa pagsagot nyo sa aming mga tanong. So, per project basis, ayon yung sabihin na extensive yung engagement nyo kay Alice Guo, pero marami-rami over the years since 2012 up to 2024. Sabi nyo hindi continuous, pero mayat-maya. So, pag sinuma natin lahat nung ginawa nyong trabaho para sa kanya on a project basis, dito sa at least kalahating dosenang kumpanya, masasabi po natin na marami-rami yung mga nagawa nyong trabaho kay Alice Guo. Yung sa mga companies na na-incorporate ko under the family of Alice Go, hindi naman ho lahat yan operational. I understand, I remember there is the QJJ Meat Shop na yun ang nag-operate. So may mga branches yon sa Quezon City, sa Valenzuela, at saka sa Manila. Pero yung other companies like QJJ Smelting Plants, Slaughterhouse, group of companies, yung mga Siopaw Bulilit, those are not operational as far as I know. Na-process po yung yung incorporation niya. Nakapag-submit po ako ng yung BIR registration niya at saka mga resibo up to that extent lang. Kung naging operational siya, I can say na yung QJJ Meat Shop lang yung naging operational among the first 5 na nirehistro ko way back 2012. Kaugnay nung tanong ni SP Pro Temp kanina, sabi nyo ngayon, may mga narehistro kayo under the family of Alice Guo. So meron din po kayong ginawang trabaho kahit bilang freelance accountant na hindi lamang para kay Alice Guo but maaring kay Alice at magulang niya or Alice at kapatid niya. Wala So po. sino yung tinutukoy nyong under the family of Alice Guo? Yung Sinong family na yon, yung 5 incorporators ng korporasyon, 3 yung si Alice, si Sheila, tsaka si Simen Go, plus yung Gian at tsaka yung Liwani. Okay, so yung 3 magkapatid at yung 2 magulang nila. Yes. Alright po. And then sabi nyo rin, hindi lahat ng mga kumpanyang in-incorporate nyo para kay Alice Guo o yung pamilya ni Alice Guo ay nag-operational. So ano to, nanatiling mga shell companies? Hindi ko alam, ma'am, kasi siya yung may-ari, so I don't know the intent. Hindi naman niya ako inutusan na isarado mo yung kumpanya. Siya yung in charge ng operation, so hindi ko alam kung anong intent niya doon.
So, paano nyo nalaman na hindi nag-operational yung ilang mga kumpanyang iyon? Hindi talaga nag-operate kasi walang report, no nothing. So, base lamang dun sa walang report sa inyo for maybe further submissions, nag-conclude kayo na hindi operational yung ibang mga kumpanyang iyon? Yes. Alright. Ngayon po, yung pong mga, ano po itong mga deed of transfer at saka assignment of shares na tinukoy nyo? Doon po sa interview nyo kay Carlo Mateo Okay. sa DZBB, ito po ba yung assignment of shares sa Baofu Corporation? Wala pa ho yung BAUFO at that time, Madam Chair. Yung memorandum of agreement na draft ko sa kanya, it's about the sale of one farm wherein siya tsaka yung father niya ang major incorporator, stockholder. Tapos binenta sa isang tao. So yung draft na yon, ako ang gumawa. Tinap niya yung services ko for that. Aling farm po iyon? Mighty Suman Corporation. Mighty? Yes. Yun yung buong pangalan niya, Mighty lang. Mighty Swine Corporation. Mighty Swine, sorry. Okay. Okay, so yun po yung binenta ni na Alice Guo at ama niya sa isa pang tao. Oh. Actually, syempre 5 incorporators yon. Dalawa, si Alice at saka yung father niya, yung major shareholders doon. And then, binenta sa isang tao. I don't remember the name. I have it on file. So, that's it. That's around the year 2015 or 2014. Now regarding dun sa sa due diligence yung regarding sa property, may binibili siyang property dito sa Quezon City. But then na-process ko yung dokumento until makuha ko yung e-car sa BIR. But then nagkaroon ng problema sa titulo kasi yung may-ari parang hindi, basta may problema. So, up to that extent lang yung aking ginawa na trabaho. Sa inyong marami-raming transaksyon, kina Alice Guo at yung mga miyembro ng pamilya niya over the years since 2012, wala po ba kayong napansin na kahina-hinala? Halimbawa, dito sa Hongsheng, may kagaya ni Miss Merly, na nagbebenta lang dati sa palengke, naging BPO worker, biglang at yung tatlo pang kabaro na nagbebenta lang din sa palengke ng Concepcion, tapos biglang isinamang incorporator dun sa Hongsheng. Di nyo lang ba naisip na, teka, bakit ganito? Para bang may dummy incorporators? Yung sa mga other corporations niya, it's all family. Tapos nagkaroon siya ng 2 companies na yan, yung Hongsheng at saka Yung Hongsheng, ang dealings ko dyan is, kausap ko si Alice, please incorporate. Ito yung mga detalye. Please assist si Miss Leila, yung tauhan niya, on all papers. So if I need anything, doon sa tauhan niya ako kumukuha ng information. So, it's always a presumption of regularity, Your Honor. Sinong Miss Leila yon? Tauhan niya yan pero I don't know kung nasaan na po siya. Ano pong buong pangalan ni Miss Leila? Leila Masiklat or Tulio, Leila Masiklat? Yes. Ano pa yung isang apelidong binanggit nyo? Tulio. Masiklat Tulio. Yes. I don't know kung alin doon yung family name niya. So either Leila Masiklat or Leila Tulio. Yes. So meron po kayong presumption of regularity dun sa mga inilalagay na mga incorporators. Pero sabi nyo nga, walang report sa inyo about some of the companies, kaya nag-conclude kayo na hindi nag-operational. Bagamat, at wala rin namang sinabi si Alice Guo sa inyo na ipasara na yung mga kumpanyang iyon. In fact po, itong mga corporations na kayo ang nagproseso ng incorporation, madami po actually dito ay napag-alaman namin na may indicators talaga ng pagiging shell companies lamang.
hindi nagbabayad ng buwis sa BIR, walang operations gaya ng nag-obserbahan ninyo, wala ring empleyado, at walang remittance sa Pag-ibig. So, hindi nyo rin po ba naisip yon na medyo problematic? Kahit nung unang napansin nyo na hindi nag-operational, tapos ito pang ibang mga indicators na para sa amin po ay indicator ng shell company. Hindi po ba nag-occur sa inyo? No, hindi po. Kasi ang concern ko lang naman po yung hanap buhay ko na mag-rehistro, mag-process ng dokumento. So, it's not my obligation to assess or evaluate or whatever. So, kanina sinabi nyo na nagsimula kayo kay Alice Guo dahil ipinakilala kayo kayong dalawa ni JP Samson. And nabanggit nyo na nga po na bago itong pag-freelance work nyo na marami-rami ang nagawa nyong freelance project para kay Alice Guo, nagtrabaho kayo sa Baliwag. Okay? So, klaro na po sa amin iyon. Ngayon po, sa parehong interview nyo pong iyon sa DZBB kay Carlo Mateo, actually, nagkataon narinig ko po yun eh. And ang impression po talaga, yung dating nung pakikinig ko sa interview nyong iyon kay Carlo Mateo, parang kilalang kilala nyo si Mayor Alice. Sinabi nyo rin po doon na hindi niya nanay si Lin Wenyi dahil, and I quote, sabi niyo po doon sa interview, kung nanay niya siya, magiging proud siya na ipakilala. Sinabi niyo din po na tiyak kayo na lumaki siya sa farm. So, full of confidence. Full of confidence yung sinabi na, pwede namang sagutin kay Carlo Mateo, hindi ko alam. No? Wala kayong alam doon. Now, in light of the revelation so far dito sa Senate hearing, pinangahawakan niyo pa po ba yung mga sinabi niyong iyon dun sa interview sa DZBB? Kaya ako nasabi naman po yun kasi may interaction ako, na-meet ko yung family niya pag nagpapapirma ako ng incorporation paper, plus the fact na I can hear from yung mga trabahante niya sa sa farm yung kwento ng buhay ni Alice. So na-meet nyo yung family niya, pag nagpapapirma kayo sa kanila, tapos na-overhear nyo rin sa mga trabahante. So may trabahante sa farm, pero sabi nyo rin, may mga trabahante din siya sa opisina. So may opisina din po siya. Yes. Yung structure ng ano niya sa farm, may doon siya nakatira. May mga empleyado rin siya doon. And yung office, nasa farm din ba yon or nasaan yung office? Doon din sa structure na yun. It's a 2-story building. So 2-story building sa loob ng farm, Building doon or din yung office. structure, parang bahay siya, ganun. So 2-story. Yes, SP Pro Temp. Thank you, Madam Chair. Meron lang phone-in question dito. Kilala mo ba yung nanay ni Alice Guo? Hindi ko masasabi na nanay. Hindi ko kilala yung sinasabi niyang nanay na yung... Wala ba siyang pinapakilala Wala. na ito nanay ko? Ganun. Wala. Kaya pati So yung... sa pagkakaalam nyo, sino yung totoong nanay niya? Kahit yung partner ng nanay niya, ng tatay niya, hindi ko rin masasabi na nanay niya yon kasi hindi nga pinapakilala as nanay niya eh. Never siya nagpakilala No. na meron siyang nanay? O... Hindi niya pinakilala yon. Kaya ako nasabi na parang kakaiba kasi nga kung regular na Pilipino, proud ka na pakilala ang magulang mo. In her case, hindi eh. Never niya pinakilala? Never. Yung mga kapatid? Hindi rin niya sinasabi na kapatid niya, pero assumption ko lang yun. Iniisip ko na lang na kapatid niya. I don't know your relationship. Sino si Lin Wenyi? Partner ng tatay niya. Chinese national? Yes. Pure Chinese talaga? Yes. Sa incorporation papers nila, designation niya is Chinese. So, Chinese siya. Okay, thank you. Salamat, SP Pro Temp.